So, sa pagsunod, hindi lang dapat compliance. Dapat, isipin natin yung word na law. Spell law, L-A-W. Ano yun? Number 1. Dapat, pag tayo sumusunod sa batas, meron tayong L. Ano yung L? Ano yung L? Ano? Itong magaling to. Ano yung L? Wala lang. Love. Very good. Sumusunod ka ba dahil nagmamahal ka? Very good. Dapat, pag sumusunod tayo sa batas, meron dapat love, ay pagmamahal. Mga mister, mga boyfriend, sumusunod kayo sa inyong mga jowa, sa inyong asawa, dahil meron kang love. Lahat magagawa pag mayroong pagmamahal. Sabihin ng girlfriend mo, huwag ka nang maligarilyo. Kahit mahirap, gagawin mo. Ginagawa ba? Sabihin ng girlfriend mo, huwag ka nang mag-inom. Kaya ba? Parang hindi O sabihin ng girlfriend mo, mag-inom ka. Sunod agad, no? Pag madali, ang bilis sumunod. Pero pag mahirap, binabiolate. Hindi, ano yung ibig ko sabihin dito? Kapag sumusunod tayo, dapat motivated dito ng pagmamahal. Hindi motivated ng takot. Tignan mo nga yung katabi mo. Sumusunod ba yan dahil natatakot o nagmamahal? Advice ko din sa ating mga kasundaluhan, Sumusunod tayo sa ating mga nakakataas, sa ating commander, hindi dahil natatakot tayo. Sumusunod tayo dahil tayo ay nagmamahal. Tignan mo nga yung katabi mo. Nanginginig ba yan pag inuutusan dahil natatakot? Hindi kailangan ko sundin. Dahil pag hindi ko sinunod, patay ako. Ganun ba yan? Hindi. Mababaw yun. Hindi ko sinasabing masama yun pero mababaw. Pero pag sumusunod ka na, motivated ka, dapat kong sundin ang aking commander. Dahil alam kong ito ay makabubuti para sa lahat. At pag ginawa ko ito ng tama, lahat makikinabang. Amen? Pero pag natatakot ka, ay gagawin ko to. Kasi baka pag hindi ko to ginawa, baka hindi ako ma-promote. Mali yung intensyon. Dapat ang intensyon natin, pag tayo sumusunod sa batas, tayo ay nagmamahal. Very good. At pag yan ang motivation natin, tayo ay nagmamahal, lalo't higit sa ating Panginoon. Hindi ka nagsisimba dahil sinabihan ka magsimba ka. Pag sumusunod tayo, dahil tayo nagmamahal, ang tawag dyan, serbisyo. Anong tawag? Service. Pag nagsiserve tayo, motivated tayo ng pag-ibig. Hindi yung hindi ka na-appreciate ng commander mo, hindi ka na-appreciate ng mga instructor mo, ay, hindi ako dyan, ala kayo dyan. Lahat ginawa ko, nag-effort na ako, pero hindi mo pa rin nakikita. Panay kamalian ko pa rin nakikita ninyo. Kahit na yun ang makita nila, pero pag motivated ka ng pag-ibig, ang mahalaga sa'yo, you give your best. Eh, hindi ka bitter. Tingnan mo yung katabi mo. Bitter ba yan? Kasi pag ginagawa mo lang yon, piniplease mo yung ibang tao, piniplease mo yung commander mo, pag hindi na-appreciate yung ginagawa mo, reklamador ang tawag sa'yo. Bitter ka. Tingnan mo yung katabi mo. Bitter na ba yan? Pero, pag ginagawa mo yon ng may pag-ibig, ng may pagmamahal, kahit pagod ka na, you will become a better person. Amen? Bitter o better? Wow. Very good. Gagawa lang natin yan pag tayo ay Next letter. Ano yung A? Tingin nyo. Very good. Sino yun? Action.
Dapat nakikita yun sa atin. Dapat may paggawa. Hindi sapat na nalalaman mo, hindi sapat na tinuturo sa'yo, hindi sapat na nandito lang o nandito lang. Dapat nakikita yun sa ating mga ginagawa. Yung mga batas na yan, hindi sapat na nalaman mo. Dapat nakikita sa iyo. Dapat ginagawa mo. Pero, kadalasan, alam mo na, pero bakit hindi mo ginagawa? Alam mo na bawal magmarites, pero bakit nagmamarites ka pa rin? Alam mo na bawal ang mga lunya, pero bakit may asawa ka na, tumitingin ka pa rin sa iba? Sumusunod ba tayo sa batas? Ginagawa ba natin kung ano yung batas ng may pagmamahal? May action ba tayong ginagawa? Importante po yun. At pinakahuli, pagka tayo'y motivated by love, at pag tayo'y gumagawa, meron tayong action, tayo ay nagiging W. Ano yun? Nagiging? Very good. Kahit wala, no? Nagiging witness ka. Ano ulit? Witness. Ano ba yung witness, Father? Nagiging living model ka. Nakikita na sa'yo yung batas. Kaya presensya mo pa lang na mamotivate na yung iyong mga kasamahan. Paglakad mo pa lang na mamotivate na sinasabi nila, kailangan natin mag-proper kasi meron tayong modelo. Meron tayong wini-witness. Yung mga tatay, yung mga nanay, pagising mo pa lang ng umaga, minumodelo ka na ng iyong mga anak. Yung the way you act, the way you do, the way you move, nakikita sa'yo yung pagiging modelo ng isang sundalo. Tignan mo nga yung bawat isa mga sundalo. Kita ba ang pagiging modelo ng pagiging sundalo? Ha? Siyempre, amen. Paano kung hindi? E di gawin mo na. Father, hindi. Pag nakikita ko siya, naaasar ako. Bakit? Pag nakikita ko siya, nakikita ko ang mga pariseyo at mga skriba. Anong ginagawa ng mga pariseyo at mga skriba? Nag-i-implement ng batas, pero sila mismo hindi sumusunod sa batas. Paano, Father, kung ganyan? E di magbago na. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan tayong maging witness. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang magsalita. Sumunod dapat tayo sa batas. At para tayo ay motivated ng batas, kailangan natin ng law. Ano yung L? Ano yung A? Ano yung W? Tandaan natin, sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, tinuruan kayo na huwag pumatay. Pero kung sino man sa inyo ang napupuot sa kanyang kapwa, ay pumatay na rin. Sinasabi sa inyo, huwag kayong mangangalunya. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, sino man sa inyo ang tumingin sa isang babae ng malaswa, ay nangalunya na rin. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi mo man siya pinatay, action by action, pero pinatay mo naman siya sa puso mo dahil nagagalit ka sa kanya. Doon nag-uumpisa yan. Kaya kung meron kang ngayong kagalit, meron kang hinanakit sa puso mo, learn how to forgive. Subukan mong magpatawad dahil ang pagbibigay ng kapatawaran sa taong nakasakit sa iyo ay pagpapalaya din sa puso mo. Gusto mo ng payapang buhay? Gusto mo ng katahimikan? Huwag galit ang nasa puso mo. Huwag hinanakit ang itanim mo sa puso mo. Pilitin mong magpatawad kahit mahirap. Mga misis, patawarin mo na yung asawa mo. Amen. Mga mister, patawarin mo na yung asawa mo. Magsimula muli. Amen?